Magandang araw po Kuya Chris. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jonalyn. 50 anyos at kasalukuyang nakatira ngayon sa Leyte. Pero taga Calape, Bohol ako Kuya Chris. Napadpad lang ako rito sa Leyte dahil taga rito ang asawa ko. Ako lang kasi ang nag-iisang anak ng mga magulang ko noon, kaya lumuwas ako ng Samar para magtrabaho. Ako na lang yung inaasahan nilang makakatulong sa kanila. Itong kwento kong ito ay nangyari ito taong 1990 dito mismo sa baryo ng Samar, kung saan may isang lalaking bakasyonista ang dumating sa baryong iyon. Yung boarding house ko kasi noon ay may dalawa itong palapag. 3 kwarto sa itaas at 3 kwarto rin sa baba. Gawa lang din sa kahoy ang boarding house na yon, pero matibay naman dahil bagong renovate ang bahay. Ilang linggo pa lang ako roon sa boarding house nang dumating itong isang lalaki at umupa ng isang kwarto sa itaas. Sa itaas ng kwarto ko ay iyon din ang kwarto ng lalaki. Pagkatapos gawa lang din sa tabla ang sahig, pero may plywood naman sa ilalim. Kaya naman kapag may taong aakyat sa hagdan papuntang ikalawang palapag ay malalaman ko agad kasi gagawa ito ng ingay. Isang gabi noon, galing ako sa trabaho ko bilang isang tindera ng mga ukay-ukay doon sa sentro. Ang duty ko noon ay mula alas 8 hanggang alas 7 ng gabi. Mga 2 metro ang layo nito mula sa boarding house. Malapit lang ito para sa akin dahil halos araw-araw naman akong naglalakad. Tsaka hindi rin naman ako nag-iisa dahil yung anak ng caretaker namin noon ay kasamahan ko rin siya sa trabaho. Nang gabing umuwi ako galing sa sentro ng baryo, ay nataon na nag-absent ng araw na iyon si Kimberly, ang anak ng caretaker, kasi nilagnat ito. Kaya ako na lang nung mag-isa ang umuwi. Alas 7:30 na noon nang umuwi ako. Tanging flashlight lang ang dala ko ng gabing iyon at iyong supot ng mangga at asin. Sobrang dilim ng paligid dahil walang buwan ng gabing yon. At saka hindi rin gaano makaabot sa kalsada ang mga ilaw na nagmumula sa mga kabahayan dahil distansya lang ito. Kahit gabi na akong nakakauwi ay hindi naman ako takot dahil nga nasanay na ako. Pero nang gabing yun mismo ay dito ko naranasan ang nakakapangilabot na kaganapan. Naglalakad ako noon nang maramdaman kong parang may nakatingin sa akin. Iba talaga ang kutob ko noon kasi baka may adik sa lugar at napagtripan ako. Pero mali ang nasa isip ko noon dahil iba pala ang nagmamasid sa akin. Hindi ako mapakali noon. Sige ako sa paglingon sa likuran at binilisan ko rin ang paglalakad. Pero nabigla at napasigaw na lang ako nang may biglang lumipad patungo sa direksyon ko. Ramdam ko ang lakas ng hangin galing sa pagaspas ng pakpak ng isang nilalang na hindi ko alam kung ano yun. Nagsimula ng mag-hysterical ang sistema ko noon kaya tumakbo ako ng mabilis para makarating agad sa boarding house. Mangiyak-ngiyak na rin ako noon dahil nilukuban na ako ng takot. Yun pa lang kasi ang kauna-unahang pagkakataon na maranasan ko yun. Nasa kalagitnaan na ako noon ng pagtakbo nang may narinig na naman akong kakaibang huni. Hindi ko alam kung anong huni yon, basta nakakatakot itong pakinggan, lalo na at yung aso sa mga kabahayan ay nagsisitahulan at nagsisialulungan. Mas lalong nagwala ang sistema ko noon dahil nasa isip ko na baka nakakakita ang mga asong iyon ng hindi nakikita ng ordinaryong tao lang. Dahil sa taranta at pagmamadali ko ay hindi ko na malayang may tao pala sa harapan ko
kaya nabunggo ko siya at natumba ako sa damuhan. Dali-dali naman akong humingi ng sorry at tulong sa kanya. Pero nang ilawan ko siya, ay mas lalo akong nawala sa sarili dahil akala ko tao ang nabunggo ko. Pero para itong isang halimaw. Kulubot ang maitim nitong muka at may matatalim at matutulis na mga pangil. Pagkatapos yung katawan niya ay may mga makakapal na balahibo. Basta sobrang nakakatakot ang kanyang itsura. Nagsisisigaw ako dahil sa takot at mabilis na kinuha yung binili kong mangga at ibinato sa kanya. Pati na yung asin ay sinabuyan ko rin siya kasi wala na akong ibang magamit doon kundi yun lang. Ganun na lang ang pagkabigla ko nun nang marinig ko itong nagwala at umalulong ng nakakatakot. Pagkatapos nun ay kaagad kong pinulot ang flashlight sa tabi ko at mabilis na tumakbo palayo sa halimaw na yon. Hindi ko alam kung ano yun pero ang tanging nasa isipan ko lang nun ay ang makalayo sa kanya. Kahit hingal na ako ay hindi pa rin ako tumigil sa pagtakbo at mas lalo ko pang binilisan nang maramdaman at marinig ko ang iyak ng parang kinakatay na biik na nasa aking likuran. Hindi pa rin tumigil sa pag-alulong ang mga aso ng mga sandaling iyon. Naliligo na ako noon sa pawis at yung dibdib ko ay parang sasabog na ito sa kaba. Sumigaw ako ng tulong ulit nang medyo malapit na ako sa inuupahan ko. Lumabas naman yung caretaker at iba pang mga ka-boardmate ko at dali-dali nila akong nilapitan. Nang nasa harapan ko na sila, ay kaagad akong natumba sa kanilang harapan dahil nanghihina ang mga tuhod ko at nanginginig. Humagulhol na rin ako noon dahil sa takot. Hinayaan lang nila akong umiyak noon at pinainom din ng tubig. Pagkatapos ay hinagod din nila ang likuran ko. Tinanong nila ako kung ano ba raw ang nangyari sa akin, kaya ikinuwento ko sa kanila ang lahat. Nang marinig ng caretaker ang sinabi ko na parang nasaktan yung halimaw sa asin, ay dali-dali niya kaming pinapasok sa loob ng bahay at doon kami umupo sa sala. Sabi niya, maaari raw aswang yung nakita ko. Pero naguguluhan din siya kung bakit may aswang sa baryo nila. Sinabihan niya lang kaming lahat na mag-ingat lalo na at kadalasan sa aming lahat ay gabi nang umuuwi. Nandoon ang lahat ng ka-boardmate ko, maliban doon sa lalaking bagong dating na nasa ikalawang palapag. Nang matapos nilang gamutin ang sugat ko sa tuhod at siko, ay pumasok na ako sa loob ng kwarto. Kaagad akong humiga dahil sa pagod, pero nakatulala lang akong nakatingin sa dingding. Palaging bumabalik sa isipan ko ang pangyayaring yon kung kailan muntikan na akong mamatay. Muling nanggilid ang mga luha ko sa aking mga mata dahil sa naramdaman kong takot. Hindi pa rin maalis sa sistema ang takot at kabang naramdaman ko ng time na iyon. Kinabukasan ay hindi ako pumasok sa trabaho dahil humahapdi yung mga sugat ko sa katawan. Bandang 4:00 siguro yon ng umaga nang magising ako dahil sa ingay sa itaas ng kwarto. Para bang may nabasag na gamit o nahulog. Tumayo ako at lumabas ng kwarto at nakita ko sa sala ang caretaker na naglilinis. Nang makita niya ako noon ay lumapit agad siya sa akin at sinabi nito na yung lalaking nasa ikalawang palapag na may palaging dalang kamera at malaking bag ay nakita raw niya itong may sugat sa braso at muka. Para daw nalapnos ang balat nito. Tsaka nagtataka raw siya dahil nagmamadali raw itong umalis. Ayon pa rin sa kanya, yung bag daw na dala nitong lalaki ay may dugo daw. Nang makita daw niya yon, ay dali-dali daw siyang pumasok sa loob ng bahay para hindi siya nito makita. Kinabahan ng caretaker noon dahil hindi namin alam
kung saan ito nagmula. Pero nung unang nagkausap daw sila nung lalaking nagngangalang Ariel ay sinabi raw nito sa kanya na nagbakasyon lang daw siya rito sa baryo para ma-enjoy ang buhay probinsya. May mga tanawin din naman kasi dito sa Samar na maganda. Kung ano-ano na lang noon ang tumakbo sa isipan namin nang bigla kaming napangiti at dali-daling lumabas ng bahay nang marinig namin ang sigawan at malutong na mura galing sa mga kapitbahay. Kaya nagmamadali rin kaming lumabas noon at nakichismis. Pagkalabas namin ay may nakita kaming kumpulan ng tao malapit mismo sa kulungan ng mga alagang manok at baboy ng kapitbahay. Nang makalapit kami roon, ay nakita ko ang maraming dugo na nagkalat sa loob at labas ng kulungan. May mga bituka ring nagkalat sa damuhan at putol-putol na katawan ng manok at baboy. Ayon pa sa may-ari, isang lalaki raw ang nakita nilang may gawa nun. Nag-iingay raw kasi ang mga alaga nila kaya nilabas nila ito pero gayon na lang ang kanilang pagkabigla nang makitang kinakain ng isang lalaking nakahubad ang mga alaga nila. May tattoo raw ng bungo sa kanang braso ng lalaki. Nang marinig namin yon, ay kaagad kong naisip ang lalaking si Ariel dahil nakita ko siya isang beses na nakasando at may nakita akong tattoo ng bungo sa kanyang kanang braso. Sinabi naman ng may-ari na sa tinagal-tagal daw nilang nakatira sa baryong iyon ay nung time pa lang na iyon ito nangyari na may nambiktima sa kanyang mga alagang hayop. Alam din nila na may bagong umupas sa ikalawang palapag na inuupahan ko. At ang ikinagulat namin, Kuya Chris, ay ang sinabi nitong patungo raw ang lalaki sa bahay na tinitirhan ko ng gabing yon. Kaya nagkatinginan kami ng caretaker at doon na namin sinabi sa kanila yung nangyari sa akin at yung nakita ng caretaker. Kaya nagpunta sila sa bahay kasama yung may-ari ng mga hayop at tinawag nila ang mga lalaki sa ikalawang palapag para bumaba. Bumaba naman yung dalawang lalaki, pero yung bakasyonista ay wala kasi nga nakita namin itong nagmamadaling umalis. Nagtanong yung dalawang lalaki kung ano ang nangyari, kaya sinabihan nila ito at ng time na ito ay may sinabi sa amin ang dalawa. Sabi nila, kada sumasapit daw ang hating gabi ay naririnig nilang bumubukas ang pintuan sa kwarto ng lalaki at kadalasan daw itong umuuwi ng madaling araw na. Palagi rin daw nakasarado ang pintuan nito. Minsan din daw ay nakakita sila ng malaking itim na uwak na dadapo mismo sa sanga ng puno na nasa harapan lang ng kwarto ni Ariel. Doon na nagtagpi-tagpi namin na maaaring isang aswang nga itong si Ariel. Pagkatapos nun ay inakyat ng mga kalalakihan ng kwarto ng lalaki, ngunit walang tao rito. At ang ikinagulat nila ay may nakita silang mga dugo sa sahig na bago pa lang. At may mga bituka rin daw nagkalat sa sahig at iilang balahibo ng manok. Andun pa rin naman ang iilang damit ng lalaki, pero nagkagulo-gulo ito na halatang nagmamadali itong umalis. Ang pangyayaring iyon ay mabilis na kumalat sa buong baryo ng Samar na may isang bakasyonistang aswang. Nagsilbi itong babala sa kabilang baryo na hindi dapat magpakampante at dapat maging mapagmasid sa mga tao, lalo na kapag mga dayo ito. Pagkatapos ng ilang araw na pamamalagi ko sa isang baryo sa Samar, ay napagdesisyonan kong umuwi na lang sa lugar namin noon sa Bohol. Ang pangyayaring naranasan ko sa Samar ay nanatili lang itong lihim. Hindi ko ito sinabi sa mga magulang ko dahil pinili ko na lang na sarilinin iyon. Total tapos na rin naman at malayo na ako sa kapahamakan. Akala ko kasi
kwento-kwento lang ang mga aswang. Pero masasabi kong totoo sila at isa ako sa magpapatunay na hindi lahat ng nagbabakasyon o nakakasalamuhan natin ay mga tao. Yung iba ay nagkukunwari lang. Pero ang totoo, mga aswang pala sila. Kaya ingat-ingat kayo sa mga bakasyonista. Lalo na kung hindi nyo pa sila kilala. Dahil baka maranasan nyo rin ang nangyari sa akin sa kamay ng isang bakasyonista sa baryo ng Samar. Hanggang dito na lang po Kuya Chris. Sana ay mabasa nyo itong kwento ko at maisaere sa inyong channel. Maraming salamat po. Ako po si Jonalyn, ang inyong kaistorya. Hello po Kuya Chris. Kamusta po kayo? Ako po si Sarah. Ipinanganak ako sa Antique noong 1993 at ngayon ay nakatira sa Naga, Camarines Sur. Isa akong silent listener ng inyong channel. Dahil sa nagagandahan ako sa mga kwentong inilalahad mo sa iyong channel, ay naisipan ko na rin magbahagi ng kwento. Hindi ko po karanasan ito Kuya Chris, kundi karanasan ng aking mga magulang nung nasa sinapupunan pa lang ako ni Mama. Si Mama at si Papa ay nagkakilala sa Maynila. Pareho silang nagtatrabaho sa isang fast food chain nung mga panahong yon. Isa sa pinagbabawal ng kanilang pinagtatrabahuhan ay ang magkaroon ng relasyon sa kapwa nila empleyado. Kaya bago pa malaman ng kanilang superior ang tungkol sa kanilang relasyon, ay nag-resign na si Mama. Naganap siya ng bagong mapapasukan. Bago siya nakahanap ay napagpasya na nilang magsama sa iisang bubong. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nabuntis ni Papa si Mama. Kaya napilitang umalis sila sa kanya-kanyang pinagtatrabahuhan. Gusto ni Papa na may mag-alaga kay Mama kapag dumating ang araw na malaki na ang tiyan nito. Kapag nagtatrabaho na kasi si Papa ay walang makakasama si Mama sa bahay, kaya napagpasyahan nilang umuwi sa Antique, kung saan doon nakatira ang mga magulang ni Mama. Si Papa naman ay taga Naga, Camarines Sur. Ulila na si Papa at walang mga kapatid, kaya pwede siyang tumira kung saan niya gugustuhin. Maaga silang bumiyahe. Medyo malayo pa ang bahay nila Mama, kaya naglakad pa sila papunta sa kanilang baryo pagkababa sa sinasakyan nilang bus. Habang naglalakad, ay may nakasalubong silang isang matandang babae na kilala ni Mama dahil matagal na nilang kapitbahay ito. Binati nila ang matanda. Sumagot naman ito at ngumiti sa kanila. Sa panahong yon ay hindi pa talaga malaki ang tiyan ni Mama, kaya nagulat sila nang magsalita ang matanda. Mag-iingat kayong dalawa, lalong-lalo ka na ineng. Buntis ka pa naman. Wika ng matanda sa kanila at patuloy sa paglalakad. Ngumiti lang ang mga magulang ko pabalik sa matanda at nagtinginan silang dalawa. Hahawakan sana ng matanda ang tiyan ng aking ina nang biglang umiwas si Mama. Ngumisi lang ang matanda at nagpatuloy na sa pupuntahan nito. Nang makalampas ang matanda ay nagtanong si Papa kay Mama. Paano niyo nalaman na buntis ka? Hindi pa naman halata ang tiyan mo ah. Pabulong na tanong ni Papa. Hindi na lang sumagot si Mama at sumenyas na lamang ito na hindi niya alam. Ang totoo, may ideya talaga siya kung bakit, ngunit hindi muna niya sinabi kay Papa dahil hindi pa naman siya sigurado sa hinala niya tungkol sa matandang kapitbahay nilang iyon. Nakarating sila sa isang bahay na yari sa kawayan. Walang kaalam-alam ang mga magulang ni Mama na uuwi siya. Kaya nung pagdating nila ay gulat na gulat ang mga ito. Nung una ay galit si Lolo dahil si Mama lang ang inaasahan nila na makatutulong sa kanila. Kaso hindi pa nakaabot ng 1 taon mula nung lumuwas siya ng Maynila
ay bumalik na kaagad dahil nga nabuntis. Paano na daw yung pangarap ni Mama na makapagtapos ng pag-aaral? Paano nila matutubos ang binenta nilang kalabaw para sa pamasahe niya papuntang Maynila? Huwag po kayong mag-alala. Ako po ang bahala. Maghahanap po ako ng trabaho para ibubuhay sa mag-ina ko. Magsisikap po ako para matulungan ko din kayo. Pangako ni Papa kina Lolo at Lola. Napabuntong hininga na lang si Lolo dahil wala naman rin siyang magagawa dahil nangyari na ang hindi inaasahan. Isa rin sa pinag-aalala niya ay bakit umuwi si Mama kahit alam naman ito na delikado ang lugar nila, lalong-lalo na sa mga babaeng buntis. Nagtataka si Papa sa mga pinagsasabi ng aking abuelo. Bakit po? Anong meron sa inyo? Bakit delikado rito? Kunot noong tanong ng aking ama sa lolo. May kapitbahay kami ditong pinaghihinalaan naming aswang. Marami na dito sa amin ang nakunan dahil inaaswang gabi-gabi. Sagot ni Lolo sa aking ama. Aswang? Totoo ba ang mga yon? Kwentong bayan lang po yata yan, Tay. Hindi po totoo ang mga aswang. Wika ng aking ama na halatang hindi naniniwala. Nais pa sana ng aking ina na magsalita pero hindi na lang niya itinuloy dahil sa tinura ng aking ama ukol sa usaping ito. Mas mabuti nang mag-iingat. Siyempre ayaw kong mapahamak ang anak ko, lalong-lalo na ang unang apo ko. Pag-aalalang sabi ng aking abuelo. Nangako naman si Papa na hindi niya kami pababayaan ni Mama kaya naging kampante si Lolo. Wala naman ding magagawa si Lolo dahil andyan na sila. Wala na din silang pamasahe pabalik ng Maynila kaya mananatili si Mama sa baryo hanggang makapanganak siya. Pinag-iingat lang nila Lolo at Lola si Mama. Dapat hindi makikipag-usap sa hindi kakilala, lalong-lalo na kay Aling Loring. Siya ang matandang babae na nakasalubong nila nung pagkadating nila galing Maynila. Dapat magsuot ng maitim na damit si Mama para hindi halata na buntis. Dapat nasa loob na siya ng bahay bago mag-alas 5 ng hapon at marami pang iba. Nakahanap naman agad ng trabaho si Papa sa isang hasyenda. Mabait si Papa at kahit bago pa lang siyang kakilala ay madaling nakakagaanang siya ng loob. Isang buwan pa lang ang nakararaan ay magaan na ang loob ng may-ari sa kanya kaya pinagkakatiwalaan na kaagad siya nito. Masipag din siya at madaling matuto. Wala namang kakatwang nangyayari sa pagdaan ng araw. Maliban sa palagi ang pagdaan ng matandang kapitbahay sa labas ng bakuran nila Mama. Napapansin iyon ng aking abuelo at abuela. Kaya gabi-gabi silang nagsasaboy ng asin sa paligid ng bahay. May mga bagakay na rin na isinusuksok sila sa haligi. Dumaan pa ang 3 buwan hanggang sa isang gabi ay nangyari ang hindi nila inaasahan. Hindi pa nakauwi si Papa ng mga oras na yon. Nagising si Mama dahil nakaramdam siya ng sobrang maalinsangan. Hindi siya makatulog. Naglilikot pa daw ako sa kanyang sinapupunan kaya palimbag-limbag siya sa higaan. Pinagpapawisan na siya kaya naisipan niyang buksan ng bintana para makapasok ang hangin. Kahit kumikirot ang tiyan niya ay pinilit niyang tumayo upang lapitan ang bintana. Akmang bubuksan na niya ito nang biglang nakarinig siya ng parang putak ng isang inahing manok. Natigilan siya at nakiramdam sa paligid. Nagtataka siya dahil wala naman silang alagang manok. Kambing at baboy lang ang inaalagaan nila sa panahong yon. Nakarinig din siya ng mga kaluskos sa labas at biglang kalabog sa bubungan. Napatingala si Mama at napasigaw. Siguro'y narinig din ito ni na Lolo at Lola
kaya nagising sila at nagmamadaling pumasok ang mga ito sa kwarto nila. Tinignan ni Lola ang lana na nasa ibabaw ng estante. Kumukulo ito, tanda na may aswang sa malapit. Dinaluhan ni Lola si Mama para kumalma at kumuha agad ng itak si Lolo. Hindi na nag-aatubiling lumabas ng bahay ang aking abuelo at dinig na dinig nila ang sigaw at pagmumura ni Lolo. Pinapaalis niya ang nilalang at sinasabihan na kilala niya ito at kapag may mangyaring masama sa apo niya at anak niya, pupuntahan niya ito at papatayin niya. Bigla na lang silang nakarinig ng tili at tunog ng parang nasasaktan sa may bubong ng bahay. Narinig na din nila ang boses ni Papa na sa mga oras na iyon ay dumating na. Sumigaw si Lolo na pumunta ito sa likod at tapunan ng asin ng halimaw. Ilang minuto ang nakalipas ay pumasok na sila. Gumaan na rin ang pakiramdam ng aking ina at nawala na ang init at maalinsangan na temperatura. Hindi maipinta ang mukha ng aking ama nang pumasok sa loob ng kwarto. Nakita niya ang itsura ng aswang. Hindi siya makapaniwala na makakaengkwentro niya ang nilalang na iyon at totoo pala sila. Ayon sa kanya, nang pauwi na siya sa bahay, ay naaninagan niya ang isang malaking nilalang na nasa bubong. May malapaniki itong pakpak. Hindi niya ito masasabing manananggal kasi buo ang katawan nito. Nagdadalawang isip pa si Papa na lumapit, ngunit nang makita niya si Lolo na nasa ibaba at matapang na pinagmumura ang nilalang, ay nilakasan niya ang loob niya. Nilapitan niya si Lolo at kumuha siya ng asin. Sinabuyan niya ang nilalang at kitang-kita niya ang itsura nito na itim ang balat. Buhaghag ang buhok at mahaba ang matutulis na pangil at mga kuko. Nanlalaki ang mga bilugang mata na nagliliwanag sa dilim. Hinugot din ni Papa ang nakasukbit niyang itak sa kanyang tagiliran at itinutok sa nilalang na iyon. Pinagmumura niya din ito. Pumapagaspas ito at parang susugod sa kanila. Isinaboy pa niya ang asin at tinamaan ito, kaya lumipad ito patungo sa likod ng bahay hanggang sa bigla na lang itong nawala. Hindi na sila nakatulog nung gabing yon. Nakikiramdam sila sa paligid. Natatakot sila na baka bumalik yon. Kinabukasan ay pinuntahan ni Lolo ang bahay ni Aling Loring kasama ang aking ama. Kinatok nila ito ngunit hindi ito nagbukas ng pintuan. Pinagbantaan iyon ng aking lolo na kapag bumalik pa sa bahay ay sisiguraduhin niyang mamamatay ito. Sa kabila ng pagbabanta, ay nakikita pa rin ng aking mga magulang si Aling Loring na dumadaan sa bahay. Nanlilisik ang mga mata nito na nakatingin sa aking abuelo. Pinandidilatan din siya ng aking lolo. Naalala ko na pag nagkakatitigan kayo ng isang aswang ay dapat siya ang maunang umiwas para matakot ito sayo. Sa sobrang tapang ng lolo ay si Aling Loring na ang kusang umiiwas ng tingin. Pagdaan pa ng ilang buwan ay naipanganak naman ako ni Mama ng matiwasay. Kahit na ganoon ay hindi pa rin sila nagpapakampante dahil kahit sanggol ay inaatake pa rin ng aswang. Dumadaan paminsan-minsan si Aling Loring pero hindi siya makalapit dahil sa pangontra na nakapalibot sa bahay. Pagdaan ng 2 taon ay hindi na siya nakikita ng mga magulang ko. Nabalitaan na lang daw nila na natagpuan itong patay malapit sa bahay nito. Puno ng taga ang kanyang katawan at nakahubot-hubad. Tingin ng mga magulang ko at ng aking abuelo at abuela na nadali si Aling Loring ng pamilya ng isa sa mga bibiktimahin niya. Nabunutan sila ng tinik nung mabalitaan nila yon. Dahil sa taon ding iyon ay napag-alaman ng aking ina na nagdadalang tao siya sa aking kapatid.
Hindi na sila mangangamba pa tuwing sasapit ang gabi. Pagkatapos manganak ni Mama sa sumunod sa akin, ay tsaka sila nagpakasal ni Papa. Nakapag-ipon naman ito ng pera at nakapagpatayo ng sariling bahay sa tapat lang din ng bahay ng aking abuelo at abuela. Lumaki kaming masaya at mapayapa sa aming baryo. At buti na lang hindi na kami nagkaroon pa ng aswang na kapitbahay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana'y magustuhan niyo po at ng inyong mga tagapakinig. Kayo na po ang bahalang mag-ayos, Kuya Chris. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat. Lubos na gumagalang ang inyong kaistorya, Sarah. Ako po si Cecilia, 50 taong gulang at nakatira sa Cotabato. 4 kaming magkakapatid at pangalawa ako, 2 babae at 2 lalaki. Ngayong araw, Kuya Chris, ay may ikukwento akong karanasan. Sana po ay maipublish ito sa inyong channel. Nangyari po ito taong 1990, nung dalagita pa ako at nasa 18 pa ng mga panahong ito. Ang lahat ng nangyari ay naganap noon sa lumang palengke sa baryo ng Cotabato. Masasabi kong iyon na yata ang pangyayaring hindi ko makakalimutan sa buhay ko. Ganito ang nangyari noon. Birthday ng papa ko ng araw na yon at abala kami noon sa paglilinis sa loob at labas ng bahay. Gusto lang naming maging memorable ang birthday ni Papa dahil ika-50 anyos na niya ng araw na yon. Medyo may kaya rin naman kami sa buhay. Sa awa ng Diyos, nabibili naman namin ng gusto naming bilihin pero hindi naman kami gastador o magastos. Marunong kasi si Mama na mag-budget ng pera kasi raw hindi biro ang magtrabaho para lang magkapera. Isang guro ang mama ko rito sa Cotabato at si Papa naman ang nagpapatakbo ng negosyo namin. Nang araw na ito ay kami ni Kuya ko ang naatasang bumili ng mga panakot, isda, karne at iba pa. Tapos yung iba kong kapatid ang naiwan sa bahay para maglinis at mag-ayos, maglagay ng mga kortina at iba pang gawain. Nagmotor kami ni Kuya ko para mapadali ang biyahe namin. Sanay naman na kaming bumiyahe ng malayo dahil sa totoo lang ay malayo ang bahay namin sa palengke ng baryo. Sinadya kasi ng mga magulang kong bilhin ng lupang malayo sa sentro kasi gusto nila ng tahimik at payapa. Yun bang malayo sa ingay ng mga sasakyan? Medyo malaki naman ang palengke sa baryo namin. Halos kasing laki ito ng basketball court pero hindi pa naman gaano kaganda kasi nga kulang pa sa budget. Bali gawa pa lang ito sa kahoy at may mga lamesa namang nakahilera kung saan doon nakalatag ang mga paninda nila. Hindi lang ito ang unang beses na bibili kami sa palengke, kundi maraming beses na. Pero itong kuya ko ay unang beses pa lang niyang magawi roon. Itong kuya ko ay siya palagi ang kasama ni Papa sa negosyo namin kaya minsanan lang itong makagala. Pagkarating namin sa palengke ay bumaba agad kami sa motor at kinuha ko na yung listahan ni Mama ng mga bibilihin. Una naming pinuntahan ang karnehan ng baboy. Namili kami ni Kuya ng mas murang karne pero halos lahat ay pantay-pantay ang presyo. Habang abala ako noon sa pamimili, ay bigla akong kinalabit ni Kuya at itinuro nito ang isang tindahan ng karning baboy at manok tapos may isda rin. Tinignan ko ang presyo ng karne nila at medyo mababa ito kaya hindi na ako nagdalawang isip pa noon. Nilapitan namin ito ni Kuya at kaagad naman kaming tinanong ng ali kung ilang kilo raw ng karne ang bibilihin namin. Kumuha ako ng karning baboy at manok pati mga lamang loob at sinamahan ko na rin ng 2 kilo ng isda.
Saktong-sakto at presko pa ang karne at isda nila. Sabi pa ng tindera, bagong-bago pa raw at kakakatay lang ng mga ito. Malaki ang ngiti ng Ali matapos naming mabayaran ang mga karning binili namin. Halos dagsaan din ng mga tao sa paninda niya dahil mura lang ito at presko pa. Yung ibang mga tinderang naroon ay medyo nainis doon sa binilhan namin dahil walang gaanong bumibili sa kanila. Sunod naming pinuntahan ang tindahan ng mga panakot at iba pang mga pampalasa. Si Kuya ang tagabitbit ng mga pinamili namin noon dahil lalaki naman siya. Habang abala ako sa pagkuha ng mga panakot ay may narinig akong nag-uusap sa tabi ko. Mga customer din sila katulad namin at ang pinag-uusapan nila ay yung tindera sa kabila na nag-iisa. Bale na iiba ang pwesto niya. Ayon sa babaeng mataba, nanghihinala raw sila sa mag-ina dahil ilang araw pa lang daw itong nagsimulang magtinda sa palengke pero ang bilis daw maubos ng mga paninda nitong karne at isda. Sagot naman nung isa, normal lang naman daw na mauubos agad dahil mura ito at preskong presko pa. Napailing na lang ako noon, Kuya Chris, dahil sa maliit na dahilan ay hinuhusgahan na agad nila yung tao. Matapos kong bilhin ang lahat ng kinakailangan noon, ay naglakad na kami ni Kuya pabalik doon sa motor kung saan namin yon iniwan. Habang naglalakad kami, may biglang lumapit sa amin ni Kuya. Matandang lalaki at bigla nitong sinabi na may aswang daw rito sa palengke sa baryo. Nang tingnan ko naman ang mga taong nakapaligid sa amin, ay sinabi nilang wag ko na lang daw paniwalaan ng matanda dahil may sakit daw ito sa utak. Tsaka palaboy-laboy lang daw ito sa palengking yun dahil wala na itong pamilya. Pilit pa nga nitong kinuha ang mga pinamili kong karne dahil sabi niya hindi raw kami dapat bumili roon sa aling may kasamang batang babae dahil delikado raw sila. Dagdag pa niya, mga aswang daw ang mga tindera sa palengking iyon. Naisip ko noon na baka nababaliw na nga ang matandang iyon dahil halos kada linggo naman akong pumupunta roon sa palengke para mamili ay iyong mga tinderang iyon din ang pinagbibilhan ko. Pero aaminin ko na iyong binilhan namin noon ng karne at isda bago pa lang siya sa paningin ko. Kasi wala pa ito nung huli kong punta sa palengke. Natakot ako roon sa matanda dahil sa mga pinagsasabi niya pero kaagad din akong hinila ng kuya ko at sinabi niyang wag ko na lang daw pansinin ang baliw na yon. So ang ginawa ko ay iniwan namin ito at umuwi na lang sa bahay. Habang papauwi at nakaangkas ako sa likuran ni Kuya, ay bigla ko siyang tinanong kung ano ba yung aswang na palaging sinasabi ng matanda. Sabi niya, wag ko na lang daw isipin pa ang tungkol doon kasi ayaw niyang masira ang kaarawan ni Papa. Hanggang sa makarating at makauwi nga kami sa bahay, ay hindi na namin iyon pinag-usapan pa. Kaagad kong inilagay ang mga pinamili ko sa mahabang lamesa roon sa likod ng bahay. Nandun kasi ang kusina namin at hindi rin doon mainit dahil may mga puno namang nakatabon sa init ng araw. Kaming dalawa nun ni Mama ang nagmarinate ng mga karne. Inihiwalay namin yung manok tsaka yung baboy. Inilagay namin ito sa loob ng Tupperware at nilagyan ng mga toyo at suka at asin. Pagkatapos ay itinabi namin ito sa gilid. Kami rin ni Mama ang naglinis ng isda. Malalaki ang mga binili ko para swak na swak sa buong pamilya. Ako yung tagahugas at si Mama naman ang tagalinis ng isda. Abala ako sa paghuhugas noon nang bigla akong tanungin ni Mama kung saan ko raw binili yung isdang dala ko. Napatigil ako noon sa ginagawa ko at lumapit ako kay Mama. Sabi ko,
doon sa bagong tindera doon sa palengke sa baryo. Naguguluhan ako noon kung bakit yun tinanong ni Mama. Presko naman yung isdang binili ko. Pagkatapos noon, nabigla na lang ako nang sabihin ni Mama na wala raw hasang yung isda. Nanlaki ang mga mata ko noon dahil hindi pumasok sa utak ko na tingnan yung isda bago bilhin. Nang tingnan ko nga ito, ay wala ngang hasang. Nagtataka ako at nalilito kung paano at bakit walang hasang yung isdang nabili ko. Sa pagkakaalam ko, lahat ng isda ay may hasang. Pagkatapos nun ay dali-daling tumayo si Mama at kinuha ang asin at pagkatapos ay ibinudbud niya ito sa isda. Maya-maya pa nun, Kuya Chris, ay napasigaw kami ni Mama dahil yung isda ay gumagalaw at unti-unting nag-iba ang anyo nito. Labis kaming nasindak nang makita naming hindi pala yun isda kundi isang piraso ng nabubulok na laman at nangangamoy na ito. Nagsilabasan naman ang mga kapatid ko pati si Papa at Lolo at pati na rin si Lola nang marinig nila kaming sumisigaw. At iyon na nga, nakita nila ang natuklasan namin. Pati yung tupperware ng manok at baboy ay nagulat din kami dahil halos hindi na ito maitsura. May mga uod kaming nakita na kumikibot pa. May mga putol na buto at buhok kaming nakita. Kaagad naman itong ipinatapon ni Lolo at sinabing mabuti na lang daw at walang masamang nangyari sa amin. Pati nga yung aso namin ay hindi magawang lapitan ang mga nabubulok na karne na akala naming presko at bago pa. Doon ko na nalaman ang tungkol sa mga aswang, Kuya Chris. Nang magkwento ang lolo ko tungkol sa kakayahan nila at kung ano ang kaya nilang gawin. Sabi ni Lolo, magaling daw magsambulag ang mga aswang. Lalo na kung may alam ito sa kaliwaan o itim na kapangyarihan. Kaya raw nitong ipakita o bulagi ng mga tao na presko ang mga pagkain o tinda nila. Ang tanging makakakita lang daw ng totoong anyo nito ay ang mga albularyo. Marami raw pambulag ang aswang na hindi nakikita ng mga normal na tao lang. Pati raw si Lolo noon, nung binata pa raw siya, ay muntikan na rin daw siyang mabiktima ng aswang. May lalaki raw nung nag-alok sa kanya ng dinuguan pero mabuti na lang daw at may tumulong sa kanya. Sa pamamagitan daw ng asin ay nalaman niyang hindi dinuguan ang binigay sa kanya kundi dugo ito na may kasamang nabubulok na atay at bituka. Pagkatapos marami pang ikinuwento si Lolo sa amin na hindi ko na kayanang pakinggan. Nagsusuka ako noon at nang time ding iyon ay sinabi ko sa kanila yung tungkol sa matandang lalaki na bukang bibig nito ang tungkol sa mga aswang. Doon ko napagtanto na totoo ang sinasabi niya at hindi iyon nasiraan ng bait. Nang araw ring iyon ay sinamahan na kami ni Papa sa palengke para puntahan yung tindahan na nabilhan namin. Pero wala na ito roon. Tsaka nalaman din naming patay na yung matandang lalaki. Inatake raw ito ng malaking aso ayon pa sa nakakita sa pangyayari. Ayon na rin sa mga napagtanungan namin, matapos daw maubos ang mga paninda nito ay nagmamadali raw itong umalis. Hindi na rin namin sinabi sa kanila yung natuklasan at nalaman namin dahil parang yung iba sa kanila ay wala namang alam tungkol dun sa mag-ina. Bumili na lang kami ng panibago doon sa suki ni Papa at pinagpatuloy ang paghahanda para sa kanyang kaarawan. Ang karanasang iyon ay nagsilbi itong aral sa akin, naming lahat, na hindi dapat basta-basta bumibili ng mga panindang mura. Tsaka mula noon
ay palagi na akong may dalang asin sa bulsa para kung may bilhin man ako ay palihim ko itong lalagyan ng asin. Mabuti na yung makasiguro dahil natatakot na akong muling mangyari ang karanasan ko noon sa palengke sa baryo ng Cotabato. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Chris. Ang inyong kaistorya, Cecilia. Bago ko simulan ang aking kwento, ay gusto ko munang batiin ng magandang araw ang ating narrator na si Kuya Chris at sa kanyang pamilya. Ang kwentong ito ay nangyari sa akin taong 1988 doon sa lamay ng lolo ko sa lugar namin sa Leyte. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Simon. 49 anyos at may asawa at anak na. 15 anyos pa lang ako noon nang mangyari ang pangyayaring hinding-hindi ko makakalimutan. Hindi po bago sa atin ang mga sabi-sabi na kapag may namatay ay maraming pamahiin ang sinusunod. Pero paano naman kung may ibang nilalang pala ang makaharap mo mismo sa lamay ng iyong lolo? Ano kaya ang maaaring gawin mo? Isa ang lolo ko sa minamahal ng lahat dahil sa kabutihan nito. Dati kasing kapitan ng lolo ko noon sa baryo namin at marami siyang mga proyektong naipatupad at nagawa. Pero dahil sa katandaan ay binawian ng buhay si lolo. At dito ko na nga naranasan ang pangyayaring nakakatakot at nakakapangilabot. Nang mamatay si lolo noon ay marami ang nalungkot, lalong-lalo na kami. Dahil mahal na mahal namin si lolo. Si lolo pa naman ang paborito ko dahil palagi niya akong kinukwentuhan noon tungkol sa mga lamang lupa. Pati na yung tinatawag nilang aswang na balbal. Sa hindi pa mga nakakaalam ng balbal, ang balbal nga pala ay isang uri ito ng aswang na kumakain ng mga kamamatay pa lang o yung mga bangkay na bago pa lang inilibing. Hindi ko talaga inakala at inaasahan noon na mararanasan ko ang makakita ng balbal at doon pa mismo sa lamay ng aking lolo. Ang bahay nga pala nila lolo ay malayo sa bayan at kadalasan ay puro mga puno lang ang mga nakapalibot sa bahay nila. Unang gabi ng lamay noon ni lolo ay maraming tao ang nakiramay. Pagkapatak pa lang ng 6:00 ng hapon ay nagsimula na silang magdasal. Maraming tao sa labas na naglalaro ng baraha, mahjong, hantak at iba pa. Ako naman noon ay kasama ko yung mga pinsan ko sa labas ng bahay nila lola. Kami yung tagahatid at tagabigay ng kape at pandesal o biskwit sa mga kapitbahay at kamag-anak naming nakiramay. Dumaan pa ang ilang oras at sumapit na ang 12:00 ng hating gabi. Kaunti na lang noon ang natira sa labas ng bahay pagkatapos sa loob naman sa may sala kung saan naroon ang kabaong ni lolo ay si mama na lang at ang 2 kong tiya ang nandoon. Kita ko sa kanilang mga mukha ang kalungkutan at pagkaantok. Antok na rin ako noon ng time na yon. Pero bigla akong tinawag ng kalikasan. Ihing-ihi na ako kaya dali-dali akong lumabas ng bahay at nagtungo sa isang puno na medyo madilim-dilim na rin doon dahil hindi naabot ng ilaw sa labas ng bahay. Nakabibingi ang katahimikan ng mga oras na iyon, Kuya Chris. Tanging mga kuliglig lang ang naririnig ko. Nang time ding ito ay naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Para bang may nakatingin sa akin ng mga sandaling iyon kaya dali-dali kong itinaas ang pantalon ko. Nagpalingalinga pa ako noon sa paligid pero wala akong makita kasi madilim na roon sa direksyon ko. Maya-maya pa noon ay may naamoy akong mabaho. Hindi pa ito gaano kabaho pero habang tumatagal ay mas lalong tumatapang ang amoy na para bang nabubulok na bangkay na matagal nang hindi nailibing.
ganon ang naamoy ko ng time na yon. Dahil sa takot ay mabilis akong bumalik sa loob ng bahay nila lola at sinabi ko sa mga magulang ko ang napansin ko nun. Sabi nila, tulungan daw naming bantayan ang katawan ni lolo sa kabaong. Kailangan daw manatili kaming gising. Sila mama ang nasa loob ng bahay at naglaro na lang sila noon ng baraha para hindi sila makatulog. Pagkatapos ako naman nun, ay nakisali na rin ako sa mga pinsan ko doon sa labas para magbantay. Nang nasa labas na ako, ay inamoy ko ulit ang hangin. Andoon pa rin ang amoy pero hindi na ito gaano katapang. Hindi katulad nung nasa puno pa ako, halos hindi na ako makahinga sa tapang ng amoy nito. Tinanong ko naman ang mga pinsan ko kung may naaamoy ba sila, pero ang sabi nila, wala raw silang naaamoy na mabaho. Nasa isip ko nun, bakit ako lang yung nakakaamoy? Siguro'y nagkataon lang yon. Naglaro lang kami ng baraha nun habang umiinom ng kape para hindi ako antukin. Pero dahil sa hindi pa kaya ng katawan ko, ay nakatulog ako sa labas ng bahay. Nagising na lang ako nang may maramdaman akong malamig na bagay na humawak sa balikat ko. Dahil sa antok na ako noon ay hindi ko iyon pinansin. Pero nang buksan ko ang aking mga mata ay nakita ko si lolo na nakangiti sa akin. Pagkatapos ay sinabi niyang bantayan ko raw maigi ang kanyang katawan dahil may nilalang daw sa paligid na nag-aabang at naghihintay ng tamang pagkakataon para makuha ang kanyang katawan. Pagkatapos noon ay namalayan ko na lang na ginigising ako ni Papa. Nasabi ko noon sa sarili ko na panaginip lang pala yun. Pero palagay ko kasi para bang totoong-totoo yung sinabi at babala ni Lolo sa akin. Hindi ako mapalagay noon, Kuya Chris. Kaya sinabi ko kay Papa ang sinabi ni Lolo. Pagkatapos ang sagot naman ni Papa ay babantayan daw namin ng maigi ang kabaong na hindi raw sila matutulog para makasiguro. Tsaka nang sandaling yon ay bigla na lang nagkwento si Papa sa akin tungkol sa mga aswang. Kasi simula pa lang ni Papa noon magkwento nang sawayin siya ni Lola at sinabing ipagpabukas na lang ang pagkukwento dahil delikado raw kung babanggitin namin sila kasi raw kahit nasa malayo ang mga nilalang na iyon ay maririnig nila ito. Matalas daw kasi ang mga pandinig nila at baka marinig pa raw kami. Kaya hindi na namin ito pinag-usapan pa. Nang sumapit na nga ang umaga, pinulot lang namin yung mga basura dahil bawal magwalis kapag may patay. Bawal din tumingin sa salamin at maligo roon mismo sa bahay ng namatayan. Kami na lang ulit ang naroon sa bahay nila Lola kasi umaga na. At sa umaga ring iyon ay kinuwentuhan kami ni Papa tungkol sa isang uri ng aswang na kung tawagin ay balbal. Ayon sa kwento ni Papa noon, namatay daw iyong papa ng kaibigan niya. Pagkatapos gabi-gabi raw ay may naaamoy silang mabaho na katulad ng naamoy ko kagabi. Parang nabubulok daw na bangkay. Tsaka nang dumating daw ang ikatlong gabi ng lamay ng papa ng kaibigan niya, ay nakatulugan daw ng pamilya nito ang pagbabantay sa patay. Pagkatapos si Papa raw nun ay nasa labas ng bahay at nakikipaglaro sa kaibigan niya ng tong-its. Maya-maya lang daw nun ay muli na naman niyang naamoy yung nabubulok na laman at ang ikinabigla niya ay para bang malapit lang sa kanila ang amoy. Tumayo raw sila noon ng kaibigan niya at sinundan nila yung amoy kung saan ito nanggagaling. Hanggang sa napunta raw sila roon sa likod ng bahay at kumaripas daw sila ng takbo nang makita ang isang nilalang na parang bangkay dahil mabaho ito at parang naaagnas ang balat. Punit-punit din daw ang damit nito at sobrang dumi. Para raw isang zombie ang nakita nila na umaaligid sa bahay.
Dahil daw sa ingay nila ay nagsilabasan at nagising ang mga tao sa bahay. Sobra raw kinabahan si Papa noon dahil hindi niya alam kung anong nilalang yung nakita nila. Pagkatapos ng tignan nila ito sa likod ay wala na ito roon at nawala na rin yung amoy na parang nabubulok na patay. Pagkatapos daw nun, nalaman na lang nila na isang balbal pala ang umaaligid at gustong kunin ng bangkay. Ang balbal daw kasi ay isang mataas na uri ng aswang na kung saan ay kaya nitong magsambulag. Kapag daw nakatulog kahit kaunti lang yung nagbabantay sa patay, ay nanakawin daw ng balbal at papalitan ito ng katawan ng saging. At ang tanging may alam at may kakayanan lang daw na makakita ng tunay na anyo ng patay sa loob ng kabaong ay ang albularyo kapag nakuha ito ng balbal. Kaya binantayan daw nila ng maigi ang bangkay hanggang sa nailibing ito sa sementeryo. Nang marinig ko ang kwento ni Papa noon, ay nanayo ang balahibo ko at kinilabutan. Hindi ko kasi lubos maisip kung ano kaya ang itsura ng balbal sa personal. Mabilis lang dumaan ng oras at sumapit na nga ang ikatlong gabi ng lamay ng lolo ko. Dahil sa sunod-sunod na gabi ng walang tulog, ay nakatulugan nila mama ang pagbabantay sa loob ng sala. Tapos ako naman noon ay nasa labas lang ulit ako. Pagkapatak ng 3:00 ng madaling araw, ay muli akong nakaamoy ng mabahong amoy. Kinabahan at kinutuban na ako ng mga sandaling yon dahil paniguradong umaaligid na naman ang balbal na sinasabi ni Papa. Kaagad akong nagtungo sa sala at sinabi ko kay Papa ang napansin ko. Dali-dali kaming lumabas ng bahay at tinungo namin ang kulungan ng manok kung saan doon nanggagaling ang amoy. At hindi nga kami nagkamali. Dahil may nakita kaming nakatayong parang zombie. Hindi ko alam noon na may asin palang dala si Papa at sinabuyan niya ng asin ng balbal. Maliwanag ng gabing iyon dahil nataon din na kabilugan ng buwan na kung kailan may sabi-sabing malakas ang kampo ng kadiliman. Matapos masabuyan ni Papa ng asin ng katawan ng balbal, ay kita ng dalawang mata ko kung paano ito nasaktan at namilipit. Kita ko ang braso nitong umuusok at nasusunog ang balat. Nagkakagulo na noon sa bahay dahil sa balbal na yon. Nagsidatingan na rin ang aming mga kamag-anak at sinubukan nilang patayin at habulin ang aswang na balbal. Pero bigo silang masundan ito. Pumasok ito sa makapal na kakahuyan at hindi na nila ito sinundan pa dahil delikado. Naging pulutan ng usapan ng balbal ng gabing yon. Sa sumunod pang mga gabi ay maigi naming binantayan ng kabaong ni Lolo hanggang sa nailibing na namin ito. Pinasemento ni Papa ang libingan nito para hindi madaling nakawi ng bangkay. Tsaka pinalibutan din nila ng mga tinik ng kalamansi at asin ang nicho ni Lolo para walang masamang nilalang ang makakalapit dito. Sa murang edad ko nun ay naranasan ko ang pangyayaring yon at nang time pa lang ding iyon ko nalaman ang tungkol sa mga balbal kasi alam ko lang ay yung manananggal at tiktik. Kaya masasabi kong ang karanasang ito ay mahirap kalimutan. Hindi ko kasi talaga inaasahan nun na makakakita ako ng balbal at doon pa talaga mismo sa lamay ng aking lolo sa Leyte. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po sa lahat ng nakinig sa kwento kong ito. Lubos na gumagalang ang inyong kaistorya, Simon. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig at kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.